Nag-release ng bagong app ang OWA and yung password na ginagamit natin dun sa dating OWA mobile app is hindi na rin natin magagamit. Basically, dito sa bagong app is kailangan ulit natin mag-register. Maraming nalilito pero ipapakita ko sa inyo kung paano yung naging process natin. Dito muna tayo sa login page. So kung inakala mo na magagamit mo yung lumang password mo dito sa bagong OWA mobile app, nagkakamali ka. So lahat ng OFW na gusto makapag-renew ng OWA membership is dadaan dito sa sign up here. So ito yung tatap natin. Tapos ito na yung form. I-highlight ko lang dito yung email address and yung cellphone number. Kailangan kasi magtugma yung mga ilalagay mo dito sa record ng OWA nung nagre-register ka dati bago ka naging OFW paalis ng Pinas. Pag hindi mo na ilagay yung tamang information, hindi ka makakapagtuloy dun sa mga susunod pang steps. Okay? So, ilagay mo yung email address mo, last name, first name, middle name kung meron, suffix kung meron, lagay mo lang. Kung wala, iwan mong blanco. Tapos yung cellphone number and birth date. Tapos itap mo na yung sign up. Pag hindi mo na ilalagay yung tamang information mo versus dun sa nasa record ng OWA, ito yung lalabas. No membership found, please email mobile app at owa.gov.ph. So mag-send ka lang ng email dito, mag-attach ka ng passport copy o EC, selfie kasama ng passport, para masigurado lang muna ni OWA na ikaw talaga yung nagre-request ng username and password ng OWA account mo. Isa pang option para maayos or magkaroon ka ng access dun sa account mo is pag nadaan ka ng Philippine Embassy, may mga OWA representative doon na pwede mag-assist sa'yo para malaman yung username and password ng OWA account mo. Pwede rin naman sa pag umuwi ka ng Pinas, pag nagbakasyon ka, dumaan ka din sa Polo branch, may mga OWA representatives din doon na pwede mag-assist ng para ma-recover mo and ma-update mo information mo doon, especially yung email and mobile number na nakaregister sa system nila. Once na tama lahat ng mga fill out mong form, ito yung lalabas. Input receive OTP mula sa email. So buksan mo lang yung Gmail app. Tapos tandaan mo lang yung 4-digit OTP na natanggap mo from OWA. Tapos balik na ulit tayo dito. Ilagay natin, then tap natin yung submit. Tapos enter mo lang yung bagong PIN na gusto mo. Then ulitin mo lang dito, then tap mo na yung create PIN. Nakalagay din nga pala dito yung OWA ID or username mo dito. OWA, tapos may mga kasunod na number. Mas maganda ilista mo to. In case na after 5 minutes is nakalimutan mo or biglang nagdalawang isip ka kung ano nga ba yung PIN na nilagay mo dun sa OWA account mo kanina, is i-check mo lang yung email mo kasi nag-send din sila ng email na nakalagay yung PIN na nilagay mo dun.